Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! Okay, so sa ating mga kababayang OFW na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa at syempre sa mga kababayan po natin na nandyan sa Pilipinas, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa Katagala Bagabayan, ang kanilang mga paninira ay may katotohanan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga kapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 49 na mga comments. Nandiyan po si Conrado Amogawin. Meron siyang 44 na mga comments. Engie Mentiza. Meron siyang 39 na mga comments. Ju Randar. Meron siyang 35 na mga comments. And Benjamin Maypay. Meron siyang 30 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Dar Vlog, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin ang happy birthday si Tiffany ang Bandong. Greetings from Shannon Reyes of Muntinlupa City. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Thank you so much and happy birthday! Nandiyan rin po, kasama rin po natin ating po mga suki, mga early birds. Yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandiyan sila si Maria Medesiplon, Jolly Requesto, Noni Betty, Noni Florin Hills from Mandawi City, Cebu. Nandiyan po si Panting, Romana Manuel, Jose Lisa Moises, Gloria Marquez Aspernito. Nandiyan po si Sandy Tingday, Martel T, for Lovely Grandma and Emmy Mapalan. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan as usual. Of course, ating mga kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry mga kababayan ko kasi painitin ko po kagad ang inyong mga umaga kasi marami po tayong mga bound po ng mga pasabog, mandidibang po tayo ng mga fake news ng kabilang kampo at syempre kukurtin po natin ang mga salot ng lipunan dyan sa Pilipinas. Mga kababayan ko, sa ating pong mga anti-Marcos, sa ating pong mga kababayan po mga DBS na meron pong problema sa pag-uutang mga kababayan at lagi pong nagsasabi, resign BBM daw. Hanggang ngayon mga kababayan ko, yan pa rin po ang nakikita natin sa kanilang mga banner, sa kanilang mga ipinagsigaw po, sa kanilang mga live streaming, sa kanilang vlog, doon po sa kabilang kampo, at lalong-lalo na pati na rin po itong mga attorney na bayaran mga kababayan. Mga attorney, ang dami sila eh. Diba kilala po natin kung sino po yung mga attorney mga kababayan? Attorney po ay siyempre yung mga bayaran po nila ni Kebs, nila ni Dig, sila si Trixie, sila si Rocky, sila po si Topacio. Si Topacio mga kababayan, sumasakay na rin eh. Napansin ba natin si Topacio na sunod-sunod na ngayon ang kanyang mga interview mga kababayan? Kaliot kanan talaga eh. Tapos ang tinitira dito ni Topacio ay siyempre yung kapulisan natin. Kasi nga, kine-question nila mga kababayan ko,
Bakit daw nagpalabas po ng reward patong po sa ulo dito po sa mga salot ng lipunan, the self-proclaimed appointed sanda makaabayan. Ito pong si Kibuloy, pati rin po ang kanyang mga alipuris na 5 lahat. Pero it's a good thing makaabayan ko. 'Di ba kahapon na nabalita na po, and I'm sure na kayo na pong lahat nakita niyo na po na yung si Pauline Canada makaabayan. Si Pauline yata yan, Pauline Canada makaabayan, nakahapon po tiklo doon po sa Davao City. Itong si Pauline, syempre kasama rin po ito ni Kibuloy na meron pong patong sa ulo makaabayan na 1 million pesos. So kung napapansin nyo po, diba itong si Topacio ay sumakay mga kababayan ko? Sumakay siya kasi nga maraming nagsasabi dito, ay syempre alam po natin, saka kahit isit aside po natin yung mga usapin na itong si Topacio ay bayaran talaga. Bayaran po na mga label po na mga merong problema sa pag-uutak at saka ang lakas po na mga grabe po ang mga kaso makaabayan. Diba? Tingnan nyo lang po, kaso po ni Tebes, kaso po ni Kibuloy, kaso po dito sa kabilang kampo, yung nagtatago makaabayan. Diba? Napansin ba natin? Pati nga si Dennis Cornejo, diba hinawakan po yan ni Topacio makaabayan ko. Alam niyo po ito si Topacio, alam niya kapag gusto niyang i-grab niya yung ang offer po sa kabilang sa isang tao po makaabayan na kung saan makikita natin po na akusado at alam nila na tagilid talaga. Yan po ang mostly na hinahawakan po ni Topacio ng mga kaso makaabayan ko kasi malaking bayaran yan eh. Alam po natin si Topacio bayaran yan eh. 'Di ba? Nagpapasikat lagi at sa tinitira lagi po ating kapulisan. Alam naman po ang ginawa ng ating kapulisan. Alam po nila na legal po ang kanilang ginawa makaabayan ko. Kasi ang tera nila dito, bakit daw merong private individual na tumulong dito sa DILG para po makapag-generate or magbigay po dito ng reward patong po sa ulo ni Kibuloy makaabayan ko. Sabi lang illegal yan eh. Meron kang sinabi yung attorney po ni Kibuloy makaabayan ko na something na parang Republic Act yata yan eh. Hindi ko maintindihan yun eh. Sila nakaintindihan ng makaabayan. Pero ayon po nating kapulisan, legal ang kanilang ginawa at wala yung problema. Pati nga si makaabayan ko, si PBM, 'di ba sabi niya, walang problema ho 'yan. Kasi legal naman talaga 'yan. Kung meron pong tutulong dito po na private entity na makapagbigay dito po ng reward para po dito po madakip na po yung or meron pong makapagturo doon kay Kibuloy, normal ho 'yan at saka legal ho 'yan. At pati rin po, ito pong si Senator Bato, si Bato makaabayan ko, sabi niya legal talaga 'yan. Babasahin po natin yung kanyang statement. Sabi niya, "There's no illegal about that. Basta legal lang. Wala tayong problema dyan. Hindi naman yan ngayon lang nangyari. Nangyari na yan noon sa mga high-profile criminals, binigyan natin ng bounty ang ulo nila. Wala akong problema dyan. Basta legal lang. Okay ako dyan. Diskarte na nila yan paano nila mahuli yung kanilang hinahanap na merong warrant of arrest." So tingnan nyo, ikaw po Topacio, ito rin pong si Jason Sa, si Rocky, si Trexie, kinuwestiyon nila yung pagbigay po ng reward ng isang private individual makaabayan ko. So yan po ay legal. Buti na lang itong si Bato makaabayan nagsalita na, kaya ito pong mga DBS na mga may tayong utak, napahiya makaabayan ko. Mismo na po si Bato nagsabi niyan kahit hindi po dito sa panig po ng grupo ng mga pro-admin. Yan po talaga ay legal makaabayan ko. So mamaya pag-usapan po natin si Jason Sa, ito pong si Rocky, pag-usapan rin po natin siyempre sila si Digong makaabayan ko, si Kibuloy at marami pang iba, lalo na pag-usapan naman po natin ang Davao makaabayan ko. But before that, ipakita ko muna sa iyo yung video na kung saan yung pong si Paulina, Paulina Canada makaabayan, na kung saan ito po ay nasakote doon sa Davao City at meron pong pumiyaik makaabayan, meron pong pumiyaik, baka siguro ang kanyang kamag-anak lang. Siyempre 1 million eh, naging milyonarya kagad makaabayan. Ay, hindi milyonarya, naging millionaire. Kasi hindi lang po natin alam na kung babae ba o lalaki po yung naghudas dito po kay Pauline Canada makaabayan ko. Hindi naman kasi natin alam kung babae ba o lalaki kasi nga syempre tinago po yung identity ng isang whistleblower makaabayan ko. Whistleblower ho yan. Kasi nga 'di ba
delikado naman kasi kapag sasabihin po ng kapulisan natin na ito po yung nasalita, ito pong nagsumbong kay Pauline Canada, so dapat itago ho nila yan. So yan po ang maganda mga kababayan, hindi po malalaman. Kasi nga 'di ba, ayon po sa balita noon, sabi po ng taga PNP spokesperson na marami silang na-receive po na mga tawag na alam po nila yung kinaroonan po ng mga kapwa akusado po ni Quiboloy. Pati rin po kay Quiboloy mga kababayan ko, alam rin po nila. So babalikan na po natin po ang ating opinion mga kababayan ko. Ipakita ko muna sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Ilang araw matapos i-anunsyo ang pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo Quiboloy at ilan pa rito mga kasama, isang kapwa akusado ng religious leader ang naaresto na sa isang subdivision sa Davao City. Yan ang ulat ni Benji Durango. Nakabalot ang mukha ng iharap sa media si Pauline Canada na kapwa-akusado ni Apollo Quiboloy sa kasong human trafficking at itinuturing na number 6 most wanted person ng PNP Region 11. Sa Davao City siya nahuli. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga pugante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang patutulungan ng bawat isa. Maski papaano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. May patong na 1 milyon sa ulo si Pauline. Ganon din ang iba pang mga akusado na sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanes at Jacqueline Roy. 10 milyon naman kay Quiboloy. Umaasa ang DILG na sa pamamagitan ng ₱1 milyong reward, maingunguso na rin ang iba pang mga pinaghahanap. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan. Inanunsyo natin yan. I just want to correct, no? Kasi sabi mo, since nag-ikot nahuli. Hindi. That's purely yung sa announcement po ng ating minamahal na SILG last time na may reward. Yun po marami tumawag. And one of yung tawag po, tumugma po dun sa ginagawa nating surveillance. So, yun po yung but it doesn't yung rotation ng tao. Inaresto si Pauline ang pinagsanib na puwersa ng CIDG, SAF at Regional Intelligence Division ng PNP Region 11 sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Paalala ni Abalos sa 5 iba pa na nagtatago pa rin sa batas na lumantad na. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakitin. Okay, so nakita ko po yung video mga kababayan ko. Nung paglabas na po ni Pauline Canada, na siya, 'di ba? Pinalabas na siya ni Secretary Abalos. Balot ng balot ng kumot mga kababayan ko. Bakit balot na balot ng kumot? Samantalang noon pa alam po natin ano po yung mukha po ni Pauline mga kababayan. 'Di ba? Pinakita yan ng mga pictures nila. Kahit yung latest po na mugshot po ni Pauline mga kababayan. Yung nadakip na siya, 'di ba nagkaroon dito ng mugshot? Bakit ba tinakpan? Parang useless eh. Natawa ko bakit naman ito tinakpan? Parang taong kumot. Tas agree ako doon sa sinabi po ni Abalos mga kababayan ko na lumilit na po ang mundo ng mga akusado na to, sila si Quiboloy, pati yung iba pong 4 pa na kulang po na mga akusado na po mga kababayan ko. Lumiliit na ho yan. Bakit? 1 million pesos, instant millionaire ka. Kaya marami po dito pong interesado. Pati nga siguro, mismo po yung mga membro po ng QOGC mga kababayan ko. Naniniwala ako na isa po dito po sa naglaglag po kay Pauline Canada, membro po ng QOGC mga kababayan ko. Alam ho nila yan. Kasi meron po naman mga matitino po na mga membro po ng QOGC na alam rin po nila ang ginawa dito na katarataduhan po ni Quiboloy. So gusto po siguro ng tao na yon ay dapat po harapin po yung kanyang kaso at para doon po nila malaman kung talaga bang guilty or hindi guilty itong si Quiboloy. Malamang sa malamang yung tao na yon ay malapit po kay Pauline mga kababayan. Kasi tayo wala tayo alam eh. Kahit yung ibang mga tao mga kababayan ko, yung mga normal lang na mga tao na taga doon, malamang sa malamang wala silang alam. Ang nakakalam na po dito sa whereabouts po ng mga akusado ni Pauline, ni Quiboloy, yung malapit lang po sa kanila mga kababayan ko. So panawagan po sa mga taga QOGC kung sino mang
sino mang umampon, sino mang nagtago dito kay Kibuloy at saka sa kapwa pa niya mga akusado nung 4 na yon, dapat ikanta na ho ninyo. Kasi nga, siyempre meron ho tayong batas. Ang batas ay dapat sundin natin. Si PBBM, ating gobyerno, kapulisan natin, sumunod lang ho yang sa batas. At saka take note, hindi naman po gagalaw ang DILG or SILG, pati yung PNP natin, kung wala po ditong mandato na inilabas po na warrant of arrest galing po sa korte natin. So ang korte po nagbigay ng mandato doon po sa kapulisan natin. Ito po sila si Abalos at saka yung mga iba pang generals sa iba't ibang lugar makahabayan ko, sila ay sumunod lang po dito sa mandato po ng korte. 'Di ba sabi ho yan noon ni Kibuloy makahabayan ko? 'Di ba sabi niya na ayaw niyang harap po doon sa Senate hearing, sa Senado or sa Kamara kasi gusto niya, namili kasi siya makahabayan, namili siya, gusto niya doon po sa korte. Kasi yon daw ang proper na na area na dapat po dito iimbestigahan ang kanyang kaso. Gusto niya, ilang beses niyang sinabi makahabayan. Pero bakit nagkaganon ngayon? Korte na po ang nagbigay po dito ng warrant of arrest, nagbigay po dito ng go signal na dadakpin or i-serve na po yung warrant of arrest doon kay Kibuloy para po harapin ang kanyang kaso. Pero bakit ayaw pa rin po na makahabayan? Ang ibig sabihin, noon at noon pa man nagsinungaling na itong si Kibuloy. Pero Kibuloy, talagang wag kang matulog. Wag ka na matulog. Malamang sa malamang yung tauhan mo, ilalaglag ka rin kasi milyon Lalo na siya makahabayan kasi nga, 'di ba 10 million pesos po ang reward dito kay Kibuloy. At sabi pa ho sa balita, sabi po ng kapulisan natin, may chance, baka may malaking posibilidad na dadagdagan po yung makahabayan. Kasi meron na pong iba po ng mga private na mga individuals na interesado rin po magbigay ng karagdagang pong reward para po madakip na itong si Kibuloy. Sino yun? Di ba? Ano mo sabi po ni Arlene makahabayan? Di ba parang sinabi si Arlene na di umano, ang nagsabi daw dito, ang naglaglag daw dito kay Pauline Canada ay papa daw niya. Totoo kaya ang sinabi ni Arlene? Kasi sabi niya makahabayan ko, bakit nadakip itong si Arlene? Kasi ang naglaglag sa kanya, ang kanyang may sumpa pa makahabayan. Well, siguro, hindi natin alam, kasi hindi naman po natin alam kung sino talaga po yung whistleblower. Tinago po ng PNP makahabayan. Ngayon, alam niyo po, dito po sa sinabi nila na hindi daw fugitive ang tawag kay Kibuloy makahabayan ko. Di ba? Narinig ho natin yan. Nagreklamo ang taga SMNI. Nagreklamo po yung mga ibang mga attorney daw na mga vlogger makahabayan. Pati po yung mga ibang vlogger na mga gonggong. Sabi nila, fake news daw at saka lumabag daw sa batas si PBBM. Kasi hindi pa daw fugitive itong si Kibuloy makahabayan ko. Kasi hindi pa daw siya dito na desisyonan po ng korte natin kung siya ba ay guilty or not guilty. 'Di ba? Tawag po ni PBBM, siya ay fugitive kasi nga siya po ay umiwas po sa kaso niya makahabayan ko. Umiwas pa siya sa batas ho natin. Nagtatago ho siya. So siya po ay tinawag na fugitive. Kahit ako, tatawagan ko talaga siya po na fugitive makahabayan ko. Well, ano lang pakialam nila? Tawagan natin siyang fugitive, di ba? We have the right. We have all the right. Kibuloy ay isang fugitive. Ngayon, doon po sa mga vlogger na makahabayan, including po yung taga-SMNI, may plano daw silang kakasuhan yung mga vlogger na tinawag daw itong si Kibuloy na fugitive. Tingnan nyo ang kanilang kabulukan dito, mga bubo talaga Ang sabi nila, meron kasi nakita na comment. Doon rin po sa Twitter, nag-comment po doon sila si Crisit. Hindi si Crisit, bali si Crisit, giano niya makawan, parang nirepost lang ho niya. Ang mga kilala po ng mga vlogger, nirepost lang po. Pero ang nag-comment doon, ang kanila po mga follower na mga nauto lang makabayan. Gusto nilang pakakasuhan po yung mga vlogger na tinawag na fugitive itong si Kibuloy. Pero sampalin ho natin sila ng ebidensya makabayan. But before that, ipakita ko muna sa inyo itong katarantaduhan pong sinabi ni Jay Sunsa makabayan. For more details, let's watch this. Tapos sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga turuan mo pati yung mga vlogger mo. Kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan Fugitive kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo lang matagpuan. Kasalanan ba nung tao na hindi nyo siya makita?
Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag niyan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana eh. Oh. Gonggong. Ang pangit po na kanyang sinabi dito kay PBM Kahabayan at saka sa gobyerno natin. Sabi na, di ba? Ang pangit nun eh. Pero sampalin ho natin to ng ebidensya itong si Jason Sa. Hindi yata to nag-aral mga kahabayan o hindi siguro tinignan ang dictionary. Ay syempre, palabanta o dictionary mga kahabayan. Ano bang ibig sabihin ng fugitive? Ipakita ko sa inyo mga kahabayan ko, ang ibig sabihin po ng fugitive, sabi ho dito po sa nakita po natin sa dictionary, a person who is running away or hiding from the police or a dangerous situation. Or pwede pong tawagin natin mga kahabayan na fugitive from justice. Ang ibig sabihin, they run away to avoid being tried in court. So fugitive pa rin mga kahabayan. Diba? Gonggong talaga eh. Tayo pa ang minali dito ni Jason Sa. Problema kasi ang kanyang utak ay napuno na po ng plema. Kaya siya po yung nakaganyan mga kahabayan. Mali daw ang pagtawag kay Kibuloy na fugitive. Tingnan mo anong ibig sabihin ito. Sino yung tama? Si Jason Sa o ito pong dictionary mga kahabayan? Diba? Sabi ito, a person who is running away or hiding from the police or a dangerous situation, tawagin ho natin ng fugitive. Hashtag Kibuloy Fugitive. Nakatawa naman. So dapat i-debunk ho natin sila mga kahabayan. Kasi nga kapag hayaan ho natin sila, lagi-lagi kasi permi-permi kasi lang gagawin ho yan. At marami pong mauto dito po ang kanilang mga nauto mga kahabayan. So dapat lang silang dapat po ipaalam natin sa kanilang mga followers at sana po sa kanilang mga followers, sa mga viewers, hindi dapat kayo maniwala kaagad kung anong sasabihin doon sa kabilang kampo. Lalong-lalo na ang SMNI. Grupo po ng SMNI. Kasi ngayon, hindi na po sila nagsasabi po ng totoo. Noon pa man. Kasi nga ang SMNI, fake news that matters. Ang kanilang mga pinagsisigaw dyan, gusto nila papabor kasi sa kanila. Ay lang sumunod po sa batas natin kasi gusto nila palagi silang pabor mga kabayan. Kaya lagi po lang sinasabi dyan, puro mo paninira, puro po black propaganda. Kapag doon lang kayo manonood lagi sa SMNI, magka-ok-ok po ang inyong mga kautukan, ang inyong pag-iisip. Kasi hindi nyo naman po binabalance yung mga sinabi po doon nila ni Badoy, nila na kay Eric, ni Jason Sa, pati po yung gonggong po na isang attorney na si Tero yata yon. Pati po sila, sumunod rin po yung mga mga host doon. Puro na mga paninira mga kabayan. Gusto lang pabuhain po na sa peso si PBM kasi hindi na daw sumunod sa batas si PBM. At sabi pa nila, wala daw programa si PBM, puro lang ayuda. Ang tawag pa mga kabayan ko, Ayuda Nation na. Ayuda Nation daw ang ginagawa ni PBM. Pero wala na siyang programa or yung mga proyekto mga kabayan. Wala ba talaga? Gonggong talaga eh. So anyways mga kabayan ko, before tayo magpatuloy sa pandidibang ho natin ng kabilang kampo kasi meron po akong nakita na post ni Rocky na kung saan dito titirahin ng mga kabayan. Kasi meron akong nakita rin po na balita, itong si Rocky, ang kanyang mga bank accounts, well actually hindi directly na sinabi po ng balita na si Rocky. Malamang sa malamang yung mga konektado dito sa Pogo or sino mang mga konektado sa Pogo or protector po ng Pogo, lahat ng mga bank accounts mga kabayan ko, panawagan ho yan ng taong bayan, dapat bulaklatin yung mga kabayan, bulatlatin ho nila yan. Kasi meron pong isang individual na laman dito, ang bank accounts, billion po ang nakita sa kanyang bank accounts mga kabayan. Pero babalikan ho natin yan. At syempre, dito muna tayo po sa good news. Kasi mga kabayan ko, para po ipaalam ho dito sa ating mga viewers po na medyo nagdududa pa kay PBM, medyo hindi pa believe kay PBM at lagi pong nanonood doon kahitad sa kabilang kampo na sabi na wala nang ginawa si PBM, ipakita natin po ang balita na ito. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Central Luzon. Iba't ibang ahensya rin na nagtulungan para mamahagi ng milyong-milyong pisong halaga ng mga makinarya, training, scholarship at tulong pangkabuhayan. Bukod pa sa mga yan, siniguro ng Pangulo ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa rehiyon para mas mapabilis din ang pagbiyahe ng mga produkto. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
Mga taga-Region 3 naman ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families Program. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namahagi ng tig 10,000 piso sa nasa 10,000 mga benepisyaryo mula sa Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan at Zambales. Mahigit 4,000 magsasaka sa inyong rehiyon ang lubos na naapektuhan ng tagtuyot at nagdulot ng higit 360 milyong pisong halaga ng pagkalugi upang makatulong sa inyong pagbangon at bilang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagsisikap. Kami po ay mamamahagi sa inyo ng ilang tulong pandagdag sa inyong kabuhayan. Itinurn over din ng punong ehekutibo ang iba't ibang farm machineries at equipment na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Ang BFAR, fishing equipment gaya ng motorized fiberglass boats at fish vending machine ang ipinamahagi na nagkakahalaga naman ng mahigit 300 million pesos. Dagdag pa riyan ang training support programs at scholarships mula TESDA, habang livelihood assistance sa ilalim ng Tupad at AKAP program na nagkakahalaga naman ng 700,000 ang ibinigay ng DOLE. Makakabili ka ng mga fertilizer. Sobra sa fertilizer. Magagamit namin yan. Okay. Hindi lang sa pangbili ng diesel, siguro pati na sa panggastusin sa bahay. Yan ang malaking bagay, malaking kapasalamatan para sa amin. Tinututukan din ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga infrastruktura sa Central Luzon para maikonekta ang mga produkto ng mga magsasaka sa merkado gaya ng Central Luzon Link Expressway Phase 1 at Phase 2 ng North-South Commuter Railway PNR Clark. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo sa whole-of-government approach para sa posibleng epekto ng nakaambang La Nina. Naghanda na po tayo at naglanto tayo ng 5 milyong pisong standby fund para sa inyong rehiyon kung sakali man kakailanganin po ninyo. Nakatabi na rin po ang mahigit 200,000 family food pack at mahigit 23 milyong halaga ng mga non-food items. Natapos na rin ng DPWH ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures para sa mga mabababang lugar sa Pampanga, gayon din ang iba pang proyekto sa Lubao at sa Florida Blanca para masiguro ang kaligtasan ng mga magsasaka at maging ng kanilang sakahan mula sa pagguho ng lupa. Sa harap naman ng isyu ng mga pogo, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ito ipagsasawalang bahala ng administrasyon. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo. Matatanda ang kamakailan ng i-raid ng mga otoridad ang isang pogo sa Porac, Pampanga kung saan nakita ang ilang irregularidad sa establishmento. Bukod pa ito sa pogo sa Bamban, Tarlac na sinalakay din ng mga otoridad nitong Marso. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na tuloy ang hakbang ng Bureau of Customs at PIDEA para masawata ang iligal na droga sa bansa. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karaban ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad ngayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon.
ang Pangulo pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-Viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta, walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta, dudulog sa mamamayan. O yan ba ang taong walang ginagawa mga kabayan? Yan ba ang tao, yan ba ang presidente na walang ginagawa? Mahal ho siya ng taong bayan. Kasi nga, first time mula nakita po ng isang presidente na grabe po ka-hard work ang mga kabayan. Diba? Mismo na po sinabi, talagang maraming natuwa dito po ng mga kababayan po natin mga farmers. Dito pa lang po sa tulong na ibinigay po ni BBM, mga kagamitan po sa mga pagsasaka nila, yung irrigation pa lang, 'di ba? Yung irrigation project, yung solar project, irrigation solar project at saka yung road to market na project nila. Yan po ay malaking tulong na po sa ating mga kababayan. Kaya first time mula nakita po na ganyan na klase na presidente kasi mismo na po si PBM ang pumupunta sa kanilang mga kababayan. Ayaw niya yung bibigyan na dito po ng mandato, yung kanyang mga kabinete o sino mga nandyan po sa lugar na yan. Ayaw niya kasi siya po mismo ang pupunta mga kababayan. Nagawa ba yan ng previous administration? Tas gusto nyong ipapalit si Itok-Itok, si Fiona? Kaya bang gawin po yan ni Fiona mga kababayan? Diba? Sa pagsagot pa na dito sa mga ambush interview, hindi na po kaya yan. Hindi talaga kaya po ni Itok-Itok mga kababayan. Hindi po kaya. Kasi every time po magkaroon dito po ng ambush interview itong si Sara, bumabalintong lagi mga kababayan. Minsan na nga lang sumasagot sa mga ambush interview, bumabalintong mga kababayan, magkapaltos-paltos pa. Diba? So palapakan naman po natin si PBM at syempre palapakan rin po natin ang Marcos administration. So mga kababayan ko, forward din po tayo kasi nga diba, siyempre napag-usapan na po natin, introhan na po natin itong si Sara Duterte. Dahil nabanggit ko yung Itok-Itok mga kababayan, isa rin po siguro sa rason dito kung bakit ayaw niyang umaten sa suna po ni BBM. Na kung saan meron siyang nasabi dito na hindi po maganda mga kababayan. Isa po sa kanyang rason, probably kasi ayaw niya siguro na tatanungin na lang po siya kung ano ang kanyang masasabi sa suna ni BBM. Like for example, dito mga kababayan, yung Itok-Itok. Would you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Ang dami na po nating problema mga kababayan, ang dami na po nating iniisip, dumagdag pa ito eh. Nahirapan tayong intindihin mga kababayan. Talagang nahirapan pong umintindi yung pong yung pong mga nanood sa kanya. Nahirapan talaga eh. Paano ba to? Intindihin mga kababayan? Hindi talaga mag-gets eh. Kaya siguro nag-decide siya na ayaw na pong umaten sa suna kasi para po ayaw niyang maulit yung mga kababayan. Kasi kapag maulit yan,
Talagang mababalatan dito si Sara. Talagang malalaman natin dito po ang kanyang kapasidad makaabayan. Tapos sabi pa nga niya na siya daw dito, I appoint myself as a designated survivor daw. Gusto niya maupo kagad bilang presidente. Talagang atat-atat siya makaabayan, no? Atat-atat talaga eh. Pero ipakita ko muna sa inyo po, ito pong balita na kung saan marami pong mga mababatas natin na hindi po nagustuhan yung sinabi po ni Sara Duterte na sabi niya na I am appointing myself as a designated survivor daw. Alam niyo ba makaabayan na meron na pong inilabas na post itong si Loretta Cho, si Crisette, na ang meaning po ng DDS ngayon, DDS, Duterte Designated Survivor daw. Yan ang meaning, Duterte DDS, Duterte Designated Survivor. Pero ipakita ko muna sa inyo po itong balita. For more details, let's watch this. Hindi raw magandang biro ang sinabi kahapon ni Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor. Posible raw na mauwian sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung hindi biro, baka raw banta ang makahulugang pahayag na ito kahapon ni Vice President Sara Duterte. I am appointing myself as the designated survivor. Bahagi yan ang kanyang pahayag nang sabihing hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kapag kasi sinabing designated survivor, ibig sabihin, ikaw ang papalit sakaling may masamang mangyari sa Pangulo. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, hindi magandang biro yan. Pwede raw siyang paimbestigahan, lalo't ang dating ng sinabi niya ay may mangyayari talagang masama sa presidente sa araw ng SONA. Napapasobra raw ba sa pag-Netflix ang bise? Sana raw maghinay-hinay at mas maging responsable ito sa mga sinasabi niya. Sinigundahan din si Gonzales ng Makabayan Block sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mukhang gustong maging presidente ni VP Sara sa pamamagitan ng pagligpit kay PBBM at sa ibang opisyal. Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President at magig ang palasyo. Pero si Senate President Chis Escudero ayaw na raw patulan ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor. Tingin niya, malinaw na ayaw lang pumunta ng vice-presidente sa SONA. Malamang gumawa lang daw ito ng mas magaan na excuse. Kaya kung siya ang tatanungin, mainam na wag na lang bigyan ng mali siya. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat walang batas sa pagiging designated survivor sa Pilipinas, totoo naman na ganito talaga ang papel ni VP Sara. I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa Constitution natin. Yun yung responsibilidad ng isang Vice President. So sabi po sa balita makaabayan, possible na si Sara ay iimbestigahan dito. Bakit niya nasabi? Kung joke man yan, pero sa akin bad joke talaga yan. Yan po ay walang kwenta, yan po ay kabubuhan makaabayan ko. Diba siya po ay Vice President? So dito po sa sinabi po ni Senator Gatchalian na yan daw talaga ang posisyon po ni Sara, siya po isang designated survivor. Bakit sinabi naman kaagad na designated survivor? Hindi man po patay. Hindi naman po patay si PBBM. Ay God forbid, wala sana mangyari, no? Hindi naman po namatay yung presidente, wala pong namatay po yung mga kabinete, yung sa Kamara, sa Senado. Bakit naman sinabi kaagad na survivor, designated survivor daw itong si VP Sara? Which is, hindi yun maganda makaabayan. Di ba? Ang pangit yan eh. Dapat talaga para sa akin, no? Ako lang kung ako lang masunod, dapat imbestigahan po itong si VP Sara. Kasi nga, di ba kung titinahon natin, critical thinking natin, malapit na kasi yung SONA. Tas how many days na lang po ngayon makaabayan? 'Di ba? I think 9 days na lang. 9 days to SONA. At marami pong nagsasabi dito at lagi yang sinisigaw po sa Maisog Rally, Maotog Rally na hindi daw aabot sa SONA si PBBM kasi matatanggal na daw sa pesto, papalitan na daw ni Sara. Lagi nang sinasabi 'di ba sa kanang rally na presidente daw itong si Sara, hindi daw si PBBM. So para sa akin, diyan talaga po ay pagmamanta. Hindi ho yan joke. It's a bad joke, kung joke man yan. So dapat imbestigahan po itong si VP Sara. At bakit yan naman po nasabi kaagad niya makaabayan? Bakit?
Di ba? Dito, pag-usapan mo natin to, si Gatchalian. Kasi nga, kung sinabi niya na para sa tingin niya, ang posisyon po ni VP Sara ay isang designated survivor. Kasi yan po ang kanyang roles. Ang ibig sabihin, walang kwenta itong si Sara Makabayan. Designated survivor, naghihintay lang ho yan, walang ginagawa. Ang kanyang roles dito ay papalit po sa presidente. So naghihintay lang talaga. Walang ginagawa po. Walang kwenta na isang vice presidente. Kasi ang kanyang ginagawa Makabayan ko at baka sa kanyang pag-iisip, sa kanyang isip na siya lang po ito ay maghihintay lang, walang gagawin po na programa at wala talagang gagawin, mag-upo lang po siya lagi sa kanyang office. At ang kanyang ginagawa, lagi lang po nagpupunta po sa iba't ibang lugar para po umangampanya Makabayan. So yan po ang pagkaintindi ko dito sa ginagawa ni VP Sara. Designated survivor eh. Naghihintay lang. Si Sara isang attorney na walang kaso Makabayan. Sakto ba? Siya po ay attorney, walang kaso. Attorney po na walang alam sa batas Makabayan, di ba? So anyways, babalikan ho natin ito pong si Roque. But before that, isa natin. Nandyan po si Rowena Takemura, Lourdes Reformina, Marites Tolentino. Nandyan po si Brian Baltasar, Gaga Canoy. Kasama rin po natin si Maria Cristina Ifmanimbao, Masking Digma. Nandiyan po si Cora Vidal, John Esperanza, Teresita Tumaliwan, Florife Gumapak, May Dan, John Macario. Nandiyan po si Ruben Gorospi from Los Angeles, California. Hi to Sarah Brightman Vlog, Army Lagaso, Aurora David, Vivian Torney, and hi to Feli Kakal. Okay. So, ito pong si Roque Makabayan. Aside pa ho doon sa ibang mga vloggers, si Trexie, sila Joy Walang Ligo, si Sasot, pinost kasi nila na gusto na nila yung sinabi po ni Sara. Na sabi po sa post po ni Roque, ito na po si Roque Makabayan, para po ma-connect natin siya sa next natin po na topic. Sabi po ni Roque, love VP Sara's designated survivor. Best kontra, Sona ever. Ika nga ng isang awit, she says it best when she says nothing at all. Ano ba kanta na ba yan, di ba? She said it best when she says nothing at all. Wala siyang masabi, di ba? Sabi po niya, Roque, tama si Roque. Yan lang po ang kanyang masabi kasi wala siyang masabi Makabayan. Bakit? Empty-minded si Sara. Wala pong laman ang kanyang utak Makabayan. Kaya nga lagi siyang umiiwas po sa mga ambush interview. Kasi every time, napansin ba natin, saan ba tayo nakita po ng mga ambush interview na hindi sumimplang itong si Sara Makabayan? Kahit one time man lang po, saan tayo nakita po ng ambush interview na hindi sumimplang itong si Sara? So tama lang talaga, she says it best when she says nothing at all. Wala siyang masasabi kasi wala rin siyang alam eh. Wala siyang alam rin po sa batas. Pero nagustuhan nila ang pagiging designated survivor ni Sara. Kaya Makabayan ko, tama ba ang sinabi ni Sara na siya daw dito, I appoint myself as the designated survivor? Tama ba ang sinabi po ni Sara? Please comment sa baba at sa babasahan yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So alam niyo ba Makabayan, meron rin po itong i-debunk kasi ito pong video na to nag-viral. Nag-viral doon sa Twitter, well I am not sure doon sa Facebook, pero sa Twitter nag-viral Makabayan. Kasi nga ito pong post na to, itong post na Makabayan ko sa isa pong nagangalan na si Bong yata, Bong ang kanyang name. Sabi dito, yung time po na bumisita si PBBM doon po sa Cebu City, yung opening po sa palarong pambansa Makabayan. Di ba pumunta si PBBM pero wala doon itong si VP Sara. Sabi dito po ni Bong, Marcos Jr. bumisita sa Abiliana Sports Complex Cebu City, Philippines, sigaw ng mga tao, Duterte, pahiya daw ang presidente ng Ilocos Makabayan. Ang sigaw doon ng tao, lahat doon sa mga tao Makabayan, sigaw doon Duterte daw. Ipakita ko muna sa inyo yung video para meron tong idea Makabayan. For more details, let's watch this. Oh, 'di ba? Maniniwala tayo na sinigaw yung Makabayan. You think pagpunta doon ni PBBM sa palarong pambansa, sinigaw yan Duterte? What do you think? Yan po'y napaka-imposible.
Imagine, Cebu City ho yan, mga kabayan. Alam mo natin yung Cebu City, loyal ho yan at talagang malakas dyan si PBBM. Alam mo natin yan. At mismo po, sinabi ho yan ni Gov. Gwen Garcia, mga kabayan. Cebu City, Maka Marcos ho yan. Alam ho natin po Cebu City, Maka Marcos, Maka Romualdez ho yan, Cebu City. So ngayon, tinignan ko po yung original post, mga kabayan, pinuntahan ko po yung RTBM para makita natin sinigaw ba talaga yung Duterte. Kasi nga nag-viral eh. At itong video nito, ginamit rin po yung vlogger na meron pong tagip-tip ang mata. Ginamit rin po ito nila ni Bismar. Ginamit rin po ito yung isang bakulaw. Ginamit, mga kabayan, sabi na nakakahiya daw. Napahiya daw si PBBM. Kasi nung pumunta doon siya sa palarong pambansa, Duterte daw yung isinigaw. Pero ipakita natin po ang totoong nangyari. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. O diba? May narinig ba tayong sumigaw po ng Duterte, mga kababayan? Kahit one time? May sumigaw ba? Duterte. Di ba, mga fake news talaga eh. Katulad po ng kailang mga vlogger po na mga idol mga kababayan, mga sinungaling talaga eh. May sumigaw ba ng isang Duterte? So dapat malaman po natin po yung totoong nangyari, mga kababayan. Ayaw natin hayaan na ganyan na lang kasi nga imposible talaga eh. Nung nakita ko yung video, nag-viral, tapos ginamit doon sa ibang mga vlogger, mga kababayan, kung sabi ko, imposible to. Cebu City ho yan. Tapos yan po isisigaw, Duterte. Nakatanawan, in your face. Fake news debunk. So anyways, ipakita ko sa inyo yung balita, mga kababayan. Kasi nga, ito pong si Alice Guo, ang kanyang mga bank accounts, which is 30 yata lahat yon, if I'm not mistaken. Marami siyang bank accounts, mga kababayan ko, at ang nasa loob po na pera, ang laki, billion po yung pera ni Guo sa mga bangko, mga kababayan. Tapos aside doon sa mga meron siyang di ba? Meron siyang property po na helicopter, yung mga sports car, marami ang ibang mga sasakyan. Tapos nung una, di ba natawa tayo? Kasi nga yung sports car na meron pong nakalagay sa ilalim po na Guo, mga kababayan. Nalalaban natin yan, yung sports car po na meron pong Guo na name sa baba. Tapos sabi niya, hiniram lang daw, mga kababayan. Sa kanya pala talaga yun. Diba? Sa kanya ho yung sports car na yon. Pero lagi niyang i-deny, hindi rin sa kanya, mga kababayan. Ngayon, napag-alaman po ng mga Intel po ng Senado na yung mga account po ni Guo directly from China, siya po yung pinapadalhan po ng mga bilyones po na pera, mga kababayan. Kaya nabuo po yung Pogo. For more details, let's watch this. Bilyon-bilyong pisong halaga ng pera ang nadiskubre sa mahigit 30 bank accounts ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang malaking bulto ng mga pera galing daw sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng pera na pumasok at lumabas sa mga bank account ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Yan ang impormasyong nakuha ni Senator Win Gatchalian mula sa report ng Anti-Money Laundering Council. Kahina-hinala raw ang mga transaksyon kaya iniimbestigahan na rin ng AMLAC. Dahil kung titignan ang income statement ng mga korporasyon ng alkalde ay halos lugi naman daw ang mga ito. We're talking about billions, in a span of
years. Kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing of corporations. Pag tinignan natin corporations siya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Ipapadetalye ni Gatchalian sa AMLAC sa susunod na hearing ang mga transaksyon. Pero sa ngayon, bulto raw ng mga bank transaction ay noong 2019 kung kailan sinimulan ang construction ng Bamban Pogo Hub hanggang 2022. Malaking bulto raw din ang pera ay galing sa China. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go, iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Nitong Miyerkules lang, pina-freeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ni Mayor Go. Sa AMLAC record, 36 na bank account ang nakapangalan sa Mayora. May isa pang helicopter, 12 sasakyan at 12 titulo ng lupa. Pina-freeze din ng korte ang mga asset ng mga business partner ni Go sa Baofu Land Development Incorporated at ang mga illegal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Inc. at Zun Yuan Technology Inc. Sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ng AMLAC at nalaman nila, they found out, na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad ng assets. Kinwestiyon din ni Gatchalian ng mga bangko na hindi raw agad ni-report ang mga kahina-hinalang transaksyon. Noong nakaraang Miyerkules, kinasuhan ng money laundering ng AMLAC si Mayor Go at ang dalawang iba pang sangkot sa Pogo activities. Hindi money laundering hub na rin tayo. Dahil nga, andaling magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera, at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o pagnagay. Inireklamo naman ng abogado ni Go ang paglalabas ng mga sensitibong impormasyon sa publiko tungkol sa mga ari-arian ng alkalde. Violation yan. Hindi ko maintindihan ano ba logic niyan unless gusto mo magkaroon ng publicity trial. Baka naman kasi naniniwala sila na malabo itong kaso na to kaya gusto nila hihingi ng tulong ng public para sa trial na to. Pero giit ni Gatchalian, walang paglabag sa pagsasapubliko ng records. Ini-inform namin in public kung ano yung nangyayari for public information and public consumption. Hindi naman namin linabas to nung pending pa eh. Sa ngayon, nakaantabay na ang Office of the Senate Sergeant at Arms na iserve ang warrant of arrest para kina Go at 7 iba pa na na-cite in contempt ng Senado. Handa raw silang maghain ng warrant kahit weekend. Ako agree ko doon sa sinabi po ni Gatchalian makahabayan na sabi niya wala din siyang nilabag po na batas sa pagpapalabas po ng mga sensitibo po na mga information tungkol ito kay Go. Lalo na yung sa bank accounts makabayan. Kasi sabi po ni Gatchalian, in-inform lang po daw niya yung taong bayan, which is I agree. Kasi may karapatan po tayo pong malaman po sa mga nangyayari makabayan. Kasi nga tax ho natin ang ibinayad po doon po sa mga opisyalis po ng mga tiwali. Si Go, siyempre tiwali yung makabayan, saka opisyalis ho yan. So may karapatan po natin malaman kung ano talaga ang totoong pagkatao po nito ni Go. Well, siya nga pala makabayan. Kasi nga nabasa ko doon sa mga comment dyan sa balita na yan, nung ipinakita ko sa News 5, nabasa ko dyan sa baba, sabi nila, hindi lang po daw si Go ang dapat silipin ang mga bangko makabayan. Dapat daw itong si Roque, tingnan rin po itong si Panelo, tingnan po itong siyempre si Digong, si Bato, si Bongo, lahat ng mga konektado dito po sa Pogo makabayan. Diba? Yan po ang sigaw ng taong bayan, dapat po tingnan ang mga bangko nila. Kasi naalala ko makabayan, di ba si Trillanes, may sinabi siya noon nung panahon po ni Digong, kasi nga siyempre si Trillanes noon wala siyang laban noon sa panahon po ni Digong, kasi nga siyempre hawak po ni Digong mismo yung justice system natin makabayan, kasi nga takot po kay Digong So walang laban sa panahon yun tong si Trillanes. Kaya inulit niyang sinabi na may nakita daw siyang mga bank accounts ni Digong makabayan, as in bank accounts. Ang iba daw, di umano ay hindi daw nakapangalan kay Digong, pero konektado po sa kanya makabayan. Malamang sa malamang, intro po siguro ang ginawa po ni Roque. Di pa napag-alaman ho natin na meron po siyang Pogo, pag may-ari po ng Pogo, doon po sa Bataan, sa Marabiles, Bataan makabayan, na ito daw ay nag-generate po ng 25 billion pesos ang kita in just 5 years makabayan.
So dapat tingnan po yung bangko nito ni Roque. Ako, agree na agree ko dito. Panawagan ko sa mga otoridad, panawagan ko sa gobyerno, dapat tingnan po ang bank account nito ni Roque. Agree ba tayo mga kababayan? 'Di ba? So anyways, bago ko makalimutan, kasi nga meron na pong sinabi, kasi nga nabanggit ito po si Trillanes mga kababayan, meron po siyang sinabi, itong si Trillanes, kasi nga yung time po na narinig niya, nabasa niya yung sinabi po ni Sara na siya daw, I appoint myself the designated survivor. So siyempre, asal po doon sa mga mambabatas na hindi po ito nagustuhan, mga pro-admin po na hindi po ito nagustuhan, sinabi po ni Sara, pati po si Trillanes, sabi niya, it is time to impeach this crazy woman. Hashtag impeach Sara mga kababayan. Diba? So agree ba tayo sa sinabi po ni Trillanes na impeach po si Sara dahil po sa kanyang sinabi mga kababayan? Pakilagay po ng comment sa baba. Hashtag impeach Sara kung gusto nyo po na ipapa-impeach itong si Sara dahil po sa kanyang sinabi na siya daw ay designated survivor, which is yan po very alarming mga kababayan. Ulitin ko lang po, kung gusto nyo po ang sinabi po ni Trillanes, please comment nyo sa baba, hashtag impeach Sara. Okay, so before na mag-jump po sa ating next na mga kababayan, isa naman natin. Nandyan po si Angelita Holsinger, nandyan rin po si Rosby, Lina Cruz, John Cuan, Jolie Mirano, Rose Guevara, Patricia May Pinaranda, nandyan rin po si Efren Texon, Margarita Alunar from Singapore, nandyan rin po si Jess Tobdor from Calamba, Laguna. Isyato natin si Gennaro Salamat Jr. Saka kay Christ JV. Salamat ng Dasmariñas, Cavite. Hi to Evelyn Garcia, nandyan rin po si Ashin, si Jelen Quezon. Isa rin po natin, isa natin makabayan. Nandiyan po si Jemson, si Jenboy, si Jeriel, ang origin of Mandawi, Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Remediosa, Baro, Apple Nash, William Esteban Berdogo, LB Rosauro, Bebe Macdoms Namod, Alicia Lick, Rosalie Cartera, Gemma Sampilo Camarines, Helen Martinez, and hi to Victor Robin. Okay, so mga kawaman ko, dahil po viral ngayon yung Davao, meron kasing balita ngayon, di ba the other day, meron pong nadakip po na isang Chinese nationals na hindi po marunong magsalita po ng Pilipino mga kababayan. Nadakip kasi ito kasi meron siya, nag-apply kasi siya ng passport at saka iba pa mga dokumento na piki mga kababayan. Ipakita ko muna sa inyo po yung balita mga kababayan para meron po tayong idea. For more details, let's watch this. Lalin, paano nahuli yung suspect na Chinese at posible ba na may iba pang mga kasamahan yan? Ayon sa National Bureau of Investigation, kahapon sana ay mag-a-apply ng Philippine passport itong 21-year-old na Chinese national. Pero dahil nga after nung mag-apply siya, nalaman ng DFA na medyo questionable itong kanyang mga dokumento na ginamit sa pag-apply ng Philippine passport. Kasama dito yung kanyang driver's license, yung kanyang PSA at yung kanyang late registration ng birth certificate. Kaya agad tumawag itong DFA dito sa Davao City sa opisina ng NBI 11 at doon na pag-alaman nga ayon kay Attorney Arcelito Alba, ang Regional Director ng NBI, na medyo questionable at peke itong mga dokumento ng Chinese national kasi. Okay, so 'di ba napansin ho natin, laging tumatakbo po itong mga Chinese nationals doon po sa Davao City mga kababayan. Napansin ba natin 'yan? Ano bang meron sa Davao? Bakit sa Davao laging tumatakbo po itong mga tarantado mga salat ng lipunan, 'di ba? Kasi nga maraming question yan eh. Kasi nga nandun, siyempre si Digong taga Davao mga kababayan. Kung bakit doon po nila ini-endorse o malamang sa malamang mayroon po nag-endorse dito o sa mga Chinese nationals dyan na gustong kukuha po ng passport, gusto po kukuha po ng birth certificate, ng mga piki na passport, piki po ng mga IDs or ano man yan, driver's license or PSA. Punta kayo sa Davao kasi doon marilisan kayo. Diba? Malamang meron nagsabi niya makabayan, pero sino? What do you think? Hindi kaya konektado dito yung mga Duterte? At saka kung bakit doon sa Davao City makabayan, naisip ko bakit doon sa Davao? Siyempre, hawak po yun ng mga Duterte at doon po sa mga ahensya po kung saan pupunta itong mga Chinese nationals para magiging VIP kasi sa makabayan. Siguro lang kung doon sila sa Davao pupunta, parang ang treatment sa kanila ay parang VIP. Hindi na ho sila pipila makabayan. Bakit?
may malaking pera kasi. Kasi aside from that, mga kababayan, meron kasi nakita po na ang NBI Davao uncovers 200 falsified birth certificates issued to Chinese. 200 falsified birth certificates at saka isang dokumento, mga kababayan, nakakahalaga yan 300,000. Di umano, 300,000 ang bayad niyan. So malamang sa malamang, meron pong nag-endorse dyan, meron pong nagsabi niya na kalang poon na, oy, huwag niyong kalimutan, may endorse ako dyan ng mga Chinese nationals at saka siyempre ating porsyento, huwag niyong kalimutan. May porsyento yan, mga kababayan. Kaya dyan po pinalagay, dyan po in-endorse ng tao na yon kung sino po nagsabi ng mga kababayan para siyempre ang porsyento niya. Tingnan nyo, isang dokumento, 300,000, mga kababayan. Di ba ang laki niyan? 300,000 bawat isa. So, tiba-tiba po yung sinong puo na yon. What do you think? Sino po yung mga kababayan? Please comment dyan sa baba. Saka babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Atty. Claire. Ito po'y tungkol po sa mga piki na mga dokumento ng mga Chinese nationals at kung bakit doon sila sa Davao pumunta, mga kababayan. For more details, let's watch this. Magkano halaga bawat isa? Hindi lang kasi birth certificate. Kumbaga package to, package partner. Niya, sabi ni Senator Win Gatchalian, umaabot daw ng 300,000. Yes, partner. Ito nga. Ang package niyan, partner, may driver's license, birth certificate. may birth certificate, may passport. Passport, correct. So, may tagalakad talaga dito sa Davao del Sur. Oo. Diba? Bakit naman Davao del Sur? Correct. Diba? Bakit doon? Ba't sila dyan ginagawa itong illegal na transaction? So, diba? Ba't hindi sa dito sa Metro Manila? Ito pa yung chicken nila, partner. Ito pa, ha? Oo. Meron kasing nahuli, mga kayubi. Oo. Na isang Chinese. Oo. Na nagpapagawa ng ano ba yung pinapagawa niya? Passport. Oo. Sa Davao City. Okay? So, bakit ang lakas ng loob niya na siya yung siyempre pipicturean yun eh. Bakit ang lakas ng loob niya na sa Davao City siya magpapagawa ng passport? So, tingin ko dapat maimbestigahan din kung meron din na memeke sa Davao City. Kasi diyan pumupunta. Okay? So passport ito. Kaya lang hinala yung DFA doon kasi hindi daw marunong magsalita ng Bisaya. Ang alam lang na salita ay English at saka Chinese. So, di ba mga kayubi, may kinuwento na rin ako. May kaibigan ako na may nakasabay siya mismo sa LTO. Hindi ko alam. Mukhang nakalusot ito. Okay? Kasi ganito yung style. Meron siya nakausap, Chinese talaga. Yung kaibigan ko, Filipino-Chinese. So, pero hindi niya masyado daw maintindihan kasi ang mas alam niya is Fukien. Okay. Karamihan sa mainland is Mandarin. So, may pinapaturo siya kung ano daw yung isasagot na i-fill up, hindi niya maintindihan. So kung Filipino ka, imposibleng hindi mo maintindihan yon, di ba? Kung Filipino ka, kahit paano sa English, makakasagot ka. So China-Chinese siya, yung kaibigan ko na Filipino-Chinese, so siya na mismo naghinala na hindi ito Filipino. Mukhang dayo ito. Pero tinuruan niya pa rin. Tinuruan niya. Ano yung fill up niya, partner? Sa driver's license. Okay. Yung application. Okay? So after that, may dumating na sumapo. Doon sa Chinese. So yun ang nag-fill up? Yun na yung nagturo, may binigay na papel kung paano niya sasagutin yung i-fill up. Okay, now, sa LTO, wala naman interview dito. Pipill up ka lang, pipila ka, pipicturan ka. So, kung nagbigay ito ng fake na birth certificate or late registered na birth certificate, lusot yun. Lusot yun. So, magkakaroon ngayon siya ng ID na Filipinong dating. Diba? Ito nakakataka, diba mga kayubi? Pero para sa'yo, partner, saan nag-uumpisa itong ganitong klaseng illegal na proseso para sila makukuha lahat nitong mga dokumento at masabi na talagang sila ay Filipino citizen. Saan nag-umpisa to? Nag-uumpisa? Anong opisina? Simulan natin sa Bureau of Immigration. Sa Bureau of Immigration? Paano nakapasok yan? Diba? Kung walang papel yan, paano nakapasok yan?
Diba? Diyan pumapasok ngayon yung sinasabi nilang pastillas na nakabalot yung pera sa nakabilot na parang pastillas. Yung plastic ng pastillas nandun sa loob. At kaninong panahon ito? Diba? Kaninong panahon to? Kaninong panahon dumami ito? So yun, partner. So nakapasok na madami, nakita nila kung anong weakness ng mga Pinoy. Hindi naman karamihan ng mga ibang opisyal na konting pera, lusot. Mismo mga Filipino na nakapwesto ang nagbebenta sa Pilipinas. Partner, na-discover the very own ex-economic advisor, the one and only, Michael Yang. 2 ang passport. Bakit naman to nakalusot? Kay PBB. Sorry. Kay Pangulong Duterte. Nabigyan pa ng pwesto. Nabigyan pa ng pwesto samantalang Chinese ito. Hindi ba? So doon pa lang So kung nahayaan ito na the ex-economic advisor na kaalay ni dating Pangulong Duterte, malaking tao yan. Kung nabigyan yan, kaya niyang utusan yung iba para yung ibang mga tao nila maturuan ano ang style para magkaroon kayo ng passport. Nahayaan kasi na pamper yung mga Chinese dito. Yun yung nangyari, partner. Kaya kung sabihin mo saan nagsimula yan saan? Diba? Siguro ang rito, partner, ang Senado din, dapat talagang i-trace nila, dapat silang masusing alamin. Kasi yung mga ganitong klaseng investigasyon, medyo masalimuot yan Nahahanapin mo, partner, kasi sabi mo nga, nag-umpisa ito sa immigration. Nakailang salang na yung immigration na hanggang ngayon, partner, hindi pa nila matuntun kung sino talaga ang partner, nasa likod. Ayaw din natin sabihin na lahat, di ba? Kasi kahit pa paano may mga matitino pa rin dyan. Pero dapat matuntun, partner, kung sino ang rito, ugat. Ayaw ko naman sabihin si Pangulong Duterte. Ayaw ko din banggitin, partner. Pero parang doon kasi nagsimula Sa panahon niya, parang doon dumami. Oo. Diba? Kasi kalat na sila. Tapos Davao pa. Marami na sila rito. At ang masaklap pa, karamihan, hindi naman lahat, ay involved pa sa illegal. Yun. So, paano natin ngayon, hahanapin ang mga to, huhulihin, at ibabalik sa kanilang mga bansa? Kasi, mga Pilipino na partner. Masasabi, kahit sabihin mo illegal, pero dumaan sa proseso. Di ba? Illegal siya na ginawang legal. Ginawang legal. So, paano mo ngayon, partner, i-abolish yung kanilang citizenship? Madali na yan. Kaya na yan. Kaya na ng OSG yan. Pag na-prove. At ito, 200 mo ka ma-identify siya. Pero syempre, kailangan mo pang pumunta ng korte para ma-declare siya na illegal. Diba? Dapat ma-cancel. Tingin ko ito, doon sa birth certificate, diba? Kung may 200 na yan, tingnan na kung sino yung identity niyan. Diba? After that, pumunta sila sa NBI. Katulad ng ginawa nila, i-trace nila, meron bang NBI record? Siya, may NBI clearance ba yan? Kahit sa mga police clearance, NBI clearance, LTO, mag-check nila yan kung nasaan yan. Diba? Doon pa lang. Sabi ko nga sa Davao City, tignan nila kung ilan ang nagpagawa ng passport na Chinese or ilan din yung nagparehistro ng late registered na birth certificate. Ang sabi naman ng ng Santa Cruz City, Santa Cruz Municipality, dyan sa may Davao del Sur, kung saan dyan na-discovery ang 200 na fake birth certificate. Sabi ni Mayor Jose Nelson Z. Sala Sr., siya po yung alkalde Hindi niya alam, syempre, wala naman siya alam dyan. Ng Santa Cruz Municipality, dyan sa may Davao del Sur. Siya po ay nangako na todo suporta sa gagawing investigasyon dito sa kontrobersiya
kaugnay sa mga mga fake birth certificates na in-issue ng local civil registry office. Tama. No. Tanong ni Brad, partner, bakit puro sa Davao ang mga nangyayaring kalokohan lalo na kapag Chinese ang involved? Ganito yan. Sa akin lang mga kayo, binatatandaan niyo yung Indian ba yun? Hindi ko alam yung nationality niya. Yung involved sa family, di ba montik dyan din gustong tumakas sa Davao Airport? Oo. Tama? Diyan din pero nasilat lang, nakita Pero bakit nga ba Davao? Bakit diyan pala sa bandang Mindanao? Siguro kasi hindi kasing agresibo ang mga mahirap din mahirap din isipin kung ba't sila diyan partner. Dumadami. Hindi. Diyan nila ginagawa. Yan ang tanong Ba't diyan nila ginagawa etong mga illegal na proseso? Tama ka. Maliban sa Bureau of Immigration sino ang nagsimula para dalhin dun? Di ba? Sino ang nag-advise para dalhin itong mga Chinese na to doon sa Davao? What do you think, makabayan? Sino nag-advise na itong mga Chinese nationals doon dalhin po sa Davao? Sino kaya? Hindi kayo mga Duterte? Hindi kayo makabayan. Saka parang, syempre, porsyento yan So anyways, mga kababayan ko, yan po ating manakam na nga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong